Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo. May mga bagay na meant to be, mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Hindi na nga dinadalaw, hindi na nilalambing ang anak. Etong si Zed ay napagbuhatan pa ng kamay itong si Mia. Hindi sinasadya pero nasaktan niya si Mia at sa aksidente ng bata, ina-ospital pa. At pagkatapos ng insidenteng yon, ay tila nagising si Mabel sa mahabang pagtulog. Tulog at pagtitiis. Dahil sa kanyang maling mga desisyon sa buhay, dahil akala niya, ginagawa niya yun para sa anak niyang si Mia. Yun pala, silang dalawa ang parehong tinamaan ng lintik. Ang ligayang inaasam-asam para sa anak, hindi, nasuklian ng sakitan. Kung anong mangyayari kay Mabel, kay Zed, kay Mia at kay Lynette, alamin po natin. Sa pagtatapos po mga kapatid, panghuling bahagi po ng ating kwento ngayon tungkol sa mapagpatawad, matiisin na martir na misis na si Mabel. Hindi ko alam na may asawa siya o na may anak siya. Kaya pala hindi siya makasagot sa akin tuwing magtatanong ako ng tungkol sa kasal. Kaya pala parang wala siyang plano. Kahit lagi niyang sinasabing mahal niya ako, kahit nakikita kong mahal niya ako. Kaya pala kahit anong kulit o pilit ko sa kanya, hindi niya maipangakong sarili niya sa akin. Dahil kasal na pala kayo. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakita sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Yung totoo. Yung totoo, Mabel, ang gusto kong malaman. Mahal ka ni Seth. Nung nalaman ko ang tungkol sa'yo, 3 months pa lang kayo. Buntis ako noon kay Mia. Desperada ako noon. Tumawag pa nga ako minsan sa kanya na ikaw ang nakasagot. Hindi na siya umuwi sa bahay noon. Bumalik lang siya sa bahay nang pumayag ako sa relasyon ninyo. At ilang taon mong tiniis na kinakasama ako ni Sed. Dahil mahal ko siya. Mas mahal ko siya kaysa sa sarili ko. Pero ngayon na napag-isip-isip ko, mali ang ginawa ko. Sorry. Hindi ko dapat pinabayaan ang relasyon nyo. Dapat dati pa, sinabi ko na sa'yo ang tungkol sa akin at sa anak namin. Hindi sana nasaktan ng anak ko. Hindi sana nasaktan ng anak ko. Hindi sana masasaktan ng anak mo.
At si Mia, kumusta ang bata? Hindi malubha ang pagkakatama sa mesa. Pero para akong namatay. Napakasakit na parang magising ako sa katangahan ko. Kailangan pa siyang mapahamak. Lynette, kasal man kami ni Zed. Tanggap ko na ngayon na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Nakita kong mahal ka niya. Wala akong laban doon. Noong una pa lang, dapat sumuko na ako. Dahil wala namang naging mahalaga sa pagiging legal na asawa ko. Mabel, Ang pinagsisisihan ko lang, kinusinti ko ang panluloko niya sa'yo. Dahil nasasaktan ako, hindi ko naisip yung sakit na mararamdaman mo kapag nalaman mo ang lahat. Hindi ko naisip yung sakit na pagdaraanan ng anak niyo. Sorry. I'm sorry din. Kung alam ko lang, Mabel, kung alam ko lang. Wala kang kasalanan sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Mabel, I'm so sorry. Patawarin mo ako, Mabel. Patawarin. Dilim. Hindi ko pala nabuksan ang ilaw kanina. Zed? Bakit nakaupo ka sa dilim? Mabel, hiniwalayan ako ni Lynette. Umuwi siya sa mga magulang niya. Kumain ka na ba? Di ako nagugutom. Bakit ka nandito? Dahil nandito kayo ni Mia. Aalis din ako sa bahay na to. Sasama ko si Mia. Ano? Saan kayo pupunta? Sasabihin ko na lang siguro sa'yo kapag naka-adjust na si Mia sa lilipatan namin. At saka, kapag gusto ka nang makita ng anak mo. Teka, iiwan niyo ako? Hindi. Hindi, Zed. Ibibigay ko lang ang gusto mo. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Para malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pwede mong habulin o suyuin si Lynette. Pwede kang magmakaawa sa kanya. Wala na akong pakialam. Isa pa, ikaw ang unang nang iwan sa amin. Matagal mo na kaming iniwan ng anak mo, Zed. Mabel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangang umasa sa perang ibibigay mo sa amin. Nag-ipon ako mula sa sustento mo. Sapat na yon para sa isang maliit na negosyo. Nag-aaral din ako ng mga gusto kong gawin at nang pwede ko pang maging trabaho. Hindi magugutom si Mia. Mabel, kaya ko naman kayong sustentuhan eh. Hindi niyo kailangang umalis dito sa bahay. Kailangan ko. Parang mapakawalan ko ng lahat ng hindi magagandang bagay na pinanghawakan ko sa ating dalawa.
sa kasal, sa pagsasama natin. At kahit kailan naman, hindi sustento ang hinihingi ko sa'yo, di ba? Pagmamahal, awa, respeto sa kasal natin. Pero pinabayaan mo ko, Sed. Alam mo na, wala akong magulang. Alam mo na, wala akong malalapitang kamag-anak. Wala akong kaibigan na pwedeng kulitin o hingan ng tulong. Pero ang pinakamasakit sa lahat, pinabayaan mo rin ang anak mo. Pinabayaan mo si Mia. Kahit siya, hindi mo nagawang mahalin ng tama. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari kay Mia, Mabel. Mabel, galit lang ako doon. Desperado ako dahil kay Lynette. Siguro, hindi mo sinasadya. Yung nagawa mo ng araw na yon. Pero, maraming pagkakataon na nakiusap kami para magmakaawa sa'yo. Para makasama ka. Yung hinihintay ka ng anak mo hanggang ating gabi. Lahat ng yan, sinadya mo! Huwag kang mag-alala, Zed. Alam ko naman na sobrang laki rin ng kasalanan ko. Kasi pinabayaan mo na nga kami. Pinabayaan ko rin ang sarili ko. Pinabayaan ko magmakaawa at magpakababa sa'yo. Hinayaan kong masaktan mo. Hinayaan kong masaktan mo ang anak natin. Patawarin mo ako, Mabel. Nabulag ako ng pagmamahal ko kay Lynette. Sinamantala kong nagtitiis ka. Mabel, patawarin mo ako. Hindi ko inaasahang maririnig ko yan sa'yo. Siguro, isang araw, mapapatawad din kita. Pero hindi na muna sa ngayon. Pinapalaya na kita, Seth. Pinapalaya ko na rin ang sarili ko mula sa'yo. Kasi nangako ako sa anak natin. Nasusubukan ko nang maging masaya. At tanggap ko na ngayon. Sa papel lang tayo kasal. Matagal na tayong hiwalay. Mama? Dito ba ang bago nating bahay? Wow! Ang laki ng bintana! Wow! May sarili din po ba akong kwarto, Mama? Oo, baby. Ito ang bago nating bahay. May sarili ka ng kwarto na tabi ng kwarto ni Mama. Talaga po? Thank you, Mama! Sarap na. Mama? Si Papa po, pupunta rin po ba siya rito? Siguro. Kapag okay na sa'yo. Hindi ka na ba iiyak lagi dito, Mama?
Happy ka na po ba? Magiging happy si Mama. Basta, happy rin ang baby ko. Happy ka ba dito? Opo. Basta po hindi ka na po iiyak, Mama. Happy I na rin love po you. ako. Sobra po. I love you, Mama. Ay, naku, I love you too, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Mula ngayon, susubukan na natin maging happy lang. Happy lagi. Hindi na tayo maghihintay kay Papa. Ha? Talaga po? Gagala na tayo kahit saan natin Wow. gusto. Nang tayong dalawa lang. Okay ba sa iyo yan? Okay na okay, Mama. Love you, Mama. I love you too. I love you too. Po ni Eric Galvez at Jojo Galvez. Basahin po natin mga kapatid. Ang mga voice actors natin, kailangan pong basahin si Bu. Dahil maraming naiyak sa performance nila ngayon. Bilang si Tatay Carlo, ang nakausap po natin kanina, si Manuel Noel Urbano. Bilang si Lynette at si Mia, si Marita Anciano Nadal. Bilang si Zed, si Romel Fajardo. At palakpakan po natin ang kailangan bigyan po ng trophy sa araw na ito mga kapatid, si Priscilla Nalundasan bilang Mabel. Palakpakan po natin ang mga mahusay nating voice actors. Thank you, thank you. Ang dami pong nag-comment kahit walang pa-contest. Ang dami nakatutok kayo at ang dami pong nagpupunas ng kanilang mga luha. Alright? Diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ito po mga kapatid, ang programang Sana Lourdes. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.